Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin na BP Sara ikukulong na. Nako, Ping, namutla kay Pia. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, pakinggan na po natin to. Pasok. BP Sara Duterte charged with 3 counts of grave threats. Lawyer, nako mga karya. Ayan mga kabayan, mula po sa Daily Tribune, just in, no? BP Sara Duterte charged with 3 counts of grave threats ayon po sa isang abogado. Eto mga kabayan, kahit ilang abogado po ang magsabi na, i-charge si BP Sara kahit ilang counts pa yan. Kaso 3 counts kasi tagi-isa sila no? Si Romualdez, si BBM at si Lisa. No? Okay. Ngayon mga kabayan, what I'm trying to point out, kahit ilang abogado pang magsabi niyan, kung wala namang kayong mapapatunayan no, sa korte or maging dyan sa impeachment hearing na yan, na talagang merong nangyari na ganyan nga mga kabayan, alam nyo, mind conditioning lang ito no? Mina-mind condition lang po ang mga Pilipino para maniwala na meron talagang ginawang grave threat si BP Sara. Mag-antay kayo ng mga abogado kayo di ba? Ano po ba ang inyong basihan? Hindi pa naman po tapos yung hearing, di ba? Na-convict na ba si BP Sara sa ano? Sabagay, charge lang naman ang sinabi. No, pero ganun na rin yun No, kino-condition po nila yung taong bayan na isiping masama talaga si BP Sara. So, 3 counts of grave threat. Mga ka-reaction, napakalupit po. Wala nang magawa sa impeachment. Dinimanda na ng DOJ, kukulong yan. Ayun pa. DOJ confirms that grave threat complaint against VP Sara Duterte was filed. Ano mo nyo muna, anong tawag doon? I-convict nyo muna. I-impeach nyo muna yan. I-impeach nyo muna. Yan pa. Impeach mga nyo reaction. Yan ang sinasabi natin. I-impeach nyo muna. Wag yung kakasuhan mo agad. I-impeach nyo muna. Pinangungunahan nila mga kabayan. Kaya nga nasabi ko nila, pinangungunahan nila because iba po yung purpose nila Ang purpose po nila is to mind condition, no? I-condition yung mga Pilipino, yung utak ng Pilipino na masama si BP Sara. Muna yan. Wala mo ng kasuhan. At ito ay pinoprocess at wala mo ng kasuhan na ganyan. Hindi nyo rin naman matatanggal. Junior. yung kinukuha ng pasyura at ito ay pinoprocess at ginagawang na kuryente at napakalaking bagay ng pagkatapos na Kaya naman pala kayo nagkakalat ng basura dahil napakalaking bagay niyan, di ba? Dati, iipunin niya yung tubig. Di ba? Hindi na niya iipunin ng tubig, iipunin niya ngayon yung basura para gawing energy. Correct. Di ba? Matalino. Saan po mga ka-reaction ang mga senador? Dahil si Subiri, dahil nakikita po niya na wala ng direksyon ang impeachment na ito mga ka-reaction. Hanggang po natin mga... Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I could see that having the sessions for the impeachment court in the morning, we have to put a halt because of the session in the afternoon. May I make a suggestion? That in the last week when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most tackling our legislative calendar. May I make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar when discussions such as these are important. When you present evidence and the cross will be done by the... Mahati na talaga yung oras nila dyan mga kabayan no? For example, hindi pa sila tapos kasi maraming pag-uusapan sa budget, di ba? So, kailangan mag-stop muna sila tapos continue na naman sa di ba? The counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila and at the same time,
we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President. That's my simple suggestion, and I would like to make it into a proper motion, Mr. President. Of course, giving leeway to the Senate, to the impeachment presiding officer, which days he would want to do it, Your Honors, my dear colleagues. The point of the Senator Judge Zubiri is well taken. I think we should adjust as the need arises our session and/or the impeachment trial, subject to a day's notice, I guess, to the parties before we shift. Hindi naman pwedeng the following day agad kung sakasakaling gagawin natin. But if ever we will do it, subject to notice to the parties. Yes, Senator Judge Pia. Cayetano. Mr. Presiding Judge and Senate President, I recall we discussed this in caucus. So can we just go back into caucus? Because there were reasons we decided on this. There were reasons we decided on this. So may I humbly suggest that we, take a moment and just discuss this in caucus. Plus, the Minority Floor Leader is not here right now. So may I just humbly request that we have this discussion. Thank you. We won't do it yet anytime soon anyway, Senator Judge Pia. Not anytime Yes, maybe soon. we can make a Certainly decision. not this week. Mr. Presiding Officer, maybe we can make a decision by tomorrow. We can wait for the Minority Floor Leader to attend Excuse me. today, and we can discuss it on caucus, and maybe by tomorrow the presiding officer can make a decision. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Camille Villar? Yes, because I just, I remember not too long ago, our majority floor leader even brought up the idea of starting 30 minutes after, from 10 o'clock to 10:30. And then it was suggested by our other colleague that we discuss it in caucus together. So let's afford the same time for such decisions, right? I mean, So- we can't do it right away. Yeah, Mr. Again, President, my name we're not in a hurry to decide Yes. on this matter. Mr. Presiding Officer, I'm just laying the predicate. Yes. It's best that we discuss this in open court now, and hindi po mabulaga sila na by Monday, iba na yung schedule. Tama po yung sinabi mo, we'll give them enough time to make the Reset. adjustments. But I'd like to put that notice because last week we only had 2 hours of session. At least for And the sayang po, parties, Mr. President, for the Mr. parties and Presiding senator Officer. judges to keep that in mind, that there is such a possibility should we decide to Yes. do that after caucus. And I think this is more important, Mr. President. The impeachment trial, we do it in we do it, proceed with, of course, with how do you say, swiftly, so that, they say justice delayed is justice denied. So this way, people have more time to listen to the arguments of both sides. Kasi like last week, we only had 2 hours, Mr. President, Mr. Presiding Officer, per session. Umuwi tayo ng 5 o'clock in the afternoon, 5:30. Sayang din naman ito pa oras para sa impeachment court. I just put that on the table for everyone to digest, and maybe we can make a decision by tomorrow. Thank you, gentlemen. Again, the points of the good gentleman are well taken, but we shall decide at the appropriate time after caucus. There being no other matters to be taken up, trial is adjourned until tomorrow at 10 a.m. Your Honor. Yes, the Honorable Chua. Thank you, Your Honor. Your Honor, naunawaan po namin na ngayon po ang submission ng mga pangalan po ng mga testigo para po sa susunod na linggo dahil ngayon po ay Martes. Subalit meron pa po kaming 3 mga testigo na Na nakapila. nakasalang base po sa subpoena na in-issue po ng impeachment court. Sila po ay si Miss Marivic Pareja, Gina Acosta at si Edward Farda. Dahil po dito, kung inyo pong mamarapatin, Your Honor, ay bigyan po kami ng pagkakataon na bukas na magsumiti na lamang ng aming mga testigo. Depende po sa magiging resulta ng kung hearing. Tama po kayo, kaya hindi yan hiniling ng presiding officer dahil may 3 pa tayong testigong nakapila na na-issue na ng subpoena para mag-attend ng pagdinig bukas. At kung hindi natin sila matatapos bukas, mag-i-issue tayo ng panibagong subpoena dun sa hindi matatalakay bukas. At kung sino mang karagdagan testigong nais nyo idagdag para sa susunod na linggo. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you very much. There being no other business to attend to and to take up and discuss, trial is hereby adjourned until tomorrow, August 12 at 10 a.m. Nako mga ka-reaction, hindi na po nila alam
we are here in open court to establish the competence. So kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, Ito, kung magaling hindi siya, naman no? ho competent Ator- yung witness nyo to identify those Attorney Christine, ayan, si Attorney Christine, mga kabayan, napakagaling po, no? exhibits, it will still be a waste of time. It will On to this, Your Honor. Ako na Just magre-respond. very- Ako na very magre-respond para sa kanya. Para sa Na-rescue, no? Sabi po dito, Presiding Judge Escudero to rescue, rescue, Attorney Kapunan, hindi natanggap ang kahihiyan. Aba, ayan, pakinggan po natin to. sa kanya. Sa'yo, Attorney Kapunan. The Pahiya si chair Kapunan. did make a ruling, issue an order for the parties to try Ah, to meet yes, si Kapunan. Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers, Sabi niya, ako na, Miss Kapunan. Ako na. Huwag ka na magsalita, nakakatawa ka lang. Ako na. Chair would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka. Ginost. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan. Big Oh, pa eh. wala namang Inignore. pinag-usapan. Ghost na nga eh. Ghost na. Bago ngayon. Ginost. Ghost na. Ghost na yung bagong. Ghosting. But having said that, Ghosting. the chair notes, because the chair also inquired, that given what happened in the pre-trial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked pieces of evidence during pre-trial, kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges. we will comply, Your Honor. Kindly do that within the day or at the latest tomorrow. If you have it with you, within the day. If not, at the latest tomorrow. So that whatever may happen, the court will already have a copy of these pre-marked documents. In relation to Ms. Eileen, as stated by Attorney Christine already, they will not object to the presentation of a table and/or summary citing Rule 130, Section 7 in relation to 3C. Therefore, we may proceed with her and hopefully be able to finish also Ms. Pareja today. Counsel, can you proceed? Your Honor, please, can I just make a brief manifestation? Yes, Attorney Kapunan. While really, indeed, Section 7, Rule 130 is applicable, may we note that this summary, Your Honor, is being used to establish the rulings, the provision says, when the facts sought to be established is only the general result of the whole. So that summary will just establish the fact that these were the very same documents given by the defense counsel to the COA, Your Honor. And that these were the And- very same documents or ARs used by the COA in coming out with the respective issuances that they did. Yes, To Your include the Honor. And AOMs, so the notices of therefore, suspension, and the notice of disallowance. if we can get that from, because we don't want to be held in ambush with subsequent witnesses who will use some portions of this acknowledgement receipts for subsequent witnesses, Your Honor, who we have subpoenaed for this impeachment proceedings, Your Honor. They might say, and I don't want to speculate, or I don't want to, anyway, ghosting ba yun? I don't want to anticipate the strategy, but we will have subsequent witnesses who will testify to specific acknowledgement receipts, Your Honor. And they might say, you did not identify them, you only identified the summaries. So, Your Honor, if we can get a stipulation now from counsel for the defense that when a acknowledgement receipt is presented through another witness, Your Honor, they will not object because precisely they stipulated that the summary. Counsel, again, let's abbreviate the proceedings. That's always subject to cross. Subject If you to present cross, a document and their copy says otherwise, then they can confront the witnesses during cross-examination as to the difference of that document. But if not, then I guess they will skip crossing the witness on that point. Pinipilit pa kasi na Kapunan, mga kaubayan, no? As an implied admission that indeed the
Kaya namang move on na kapunan. Document she based it on or the document she testified on is indeed the same copy as what they do. The appropriate ruling at the appropriate time. We would have preempted. We have just agreed to use their documents. We don't need even this clerk of court, even the presiding officer, even the honorable judges don't need to make comparison. The defense exhibits, Your Honor. Attorney Lorna, This exhibit that manifestation. However, as I said, given the fact that we don't have a copy, I guess you don't have a copy too of with their own marking to look for, let's say, a particular name in the AR. Use that copy if you wish at the appropriate time as well. So asking for a copy will solve many. It doesn't matter if they will use our own exhibits, Your Honor. It doesn't even make their witness competent. That is why we are here in open court to establish the competence. So kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, kung hindi naman ho competent yung witness nyo to identify those exhibits, it will still be a waste of time. It will be useless. Thank you for that, counsel. Let's now move on. Call your witness, Attorney Kapunan, Attorney Mga karyaso, pakinggan muna po natin si Attorney Poa, mga karyaso, dito sa kanyang press con. Pakinggan po natin. In fact, dati pa namin sinasabi yan kahit ng mga committee hearings pa lang na talagang may credit notice no yung DepEd. Obviously, that's not something that was being highlighted even by the media. But yun ang fact no na I think it was August 9, 2024 when DepEd received its credit notice. So at least na nalabas na ngayon in open court na yun talaga yung status, and that's also why I was asking the witness the other day when I was doing the cross kung alam ba niya yung status ng DepEd at kung alam niya ano ibig sabihin ng credit notice. But as the witness mentioned earlier, it's also a fact that the credit notice may be reopened, diba? Meaning kahit na settle na yung account, it may be reopened. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa credit notice na to, because I noticed that emphasis was also being made on if a credit notice can be reopened. But sa amin ngayon, on the part of the defense, at least nailabas na talaga categorically na may credit notice ang DepEd for the first and second quarter ng paggamit ng confidential funds. Sama-samang pagtutuunan ng pansin, hanggang apo na natin, problema na yung baha sa Pilipinas, di ba? Totoo. Oo. Ang sabi nila, ano ba talaga ang ipinakikipaglaban ng mga taong nagagalit sa baha na yan? Matagal na naman anyang may baha talaga sa Pilipinas, Nelson eh. At sa Pinaglalaban dyan mga kabayan, oo nga matagal nang may baha, pero nalaman na po ng taong bayan na napakalaki po ng budget para dyan, di ba? Okay lang sana kung walang budget tas binabaha tayo, di ba? Pero may budget pero ganun pa rin, walang pagbabago pero may budget. Eh saan po napupunta yung budget, di ba? O mga loko lang talaga ang makakaintindi dyan eh. lahat daw po ng administrasyon ay talaga namang nararanasan niyang baha na yan. Ang pagkakaiba, mga babayan, pinonduhan po kasi ng napakalaking halaga ang mga flood control project. At kung susuriin po natin sa mga nagdaang budget na naaprubahan, ang pondo ng flood control project malaki pa sa pondo ng Department of Agriculture. Saan naman kayo nakakita ng panahon na ang isang project ay may pondo na mas malaki pa doon sa isang departamento na para mag-produce ng mga pagkain. At mas malaki pa nga sa mas malaki pa sa Department of Education mga kabayan na kung saan, di ba? Nasa konstitusyon po natin na dapat. Opo, ang may pinakamalaking pondo, may pinakamalaking budget, sa lahat ng ahensya ng gobyerno ay ang Department of Education mga kabayan. Pero bakit nagkaganon, di ba? Sa flood control alone mga kabayan, mas malaki pa ang budget kaysa po sa Department of Education. Di ba? mas malaki pa sa Department of Health na sa saligang batas, dapat ito ang pinakamalaking pondo. Sa education. Education ang pinakamalaki. DOH, ano ha? Ayun ang problema natin. Kaya po,
nagiging kaya hinahanapan, di ba? Kasi ipag malaki mo na merong 5,500 flood control projects tapos na na. natatapos na at may ginagawa pa. Oo. Tapos nakita natin kung gaano kalaki ang budget Ba- para dito. Natural, hahanapan ka. Yun na Di nga. ba? Kapag ka sinabi mong flood at control, dapat bumabaha man, kontrolado, hindi yung hanggang dibdib. Dapat daw ngayon, hindi na flood control ang tawag eh. Naman. Flood Management Program. Kasi yung Flood flood daw talaga, management. hindi mo naman talaga makokontrol eh. Mamamanage mo lang daw talaga ata yan, okay. no, son? Oo, kahit ano pa itawag natin Correct, dyan, correct. basta po yan ay napapakinabangan at itinayo ng tama, merong epekto, di ba? Totoo. At saka dito lang natin naalaman sa pangyayaring ito na ang isang lugar na pinondohan uli. Paulit-ulit. Tatlong beses pinondohan. Isang lugar. Yes. Is same project, same location, Nelson. Pero wala. Pagkatapos, Wala pala. nawala yung pondo, Wala rin. yung proyekto hindi nagawa. Ayan. Yun ang iskandalo po dito eh. At ang Ano, ha? atin pang hinahanap, mga kababayan, kasi nagkaroon na ng mga pagbubunyag eh. Oo. Nagkasanga-sanga na eh. Marami pong sa mga unang investigasyon, lumutang na mga pangalan. Opo. Contractors, 15. Mga congressman na contractors, 67 ba yun dyan? O mahigit? Yung kay Lacson yan, ha? Hindi, 64. Oo. Contractors. Oo, madami. 64, 67, mga ganun, 60 plus. May na Oo. mga nabanggit na matataas na opisyal ng gobyerno, mga senador, congressman. Ano ang nangyari? Wala po eh. Wala, nahalata po kasi na kapag ka iniimbestigahan, hindi, ito na, flood control, di ba? Matutunto na eh. Yun, Biglang pinipigil. Correct. Biglang yung nag-iimbestiga, nagkakaroon ng kaso. Yung Kumbaga may taga-protekta eh. May protector, may taga-depensa, no? May taga-divert, no? Para lang maiwasan talaga matumbok yung totoong may kasalanan dito eh. tumitestigo, bigla namang nagkakakaso. Anong iisipin ho ng mga kababayan natin? Pinagtatakpan po talaga itong flood control. Yeah, Kaya kapag ka umuulan, hindi ho natin may aalis sa mga kababayan natin na una, sumama ang loob. Yeah. Pangalawa, hanapin. Totoo. Asan yung flood control? Asan yung mastermind? Tsaka dito, Nelson, isipin po ng mga nagagalit at saka minsan binabash pa tayo. Ba't ba kayo yung dalawang paulit-ulit sa bagay na yan? Kasi po, naalala nyo, mismo ang Pangulong Bongbong nanawagan nito eh. Hindi naman po kami nagpasimula nito, di ba? At hanggang ngayon, kiniklaim nga ng Pangulo at ng administrasyon na sila ang nagpasimula ng investigasyon ng flood control anomaly. Di ba? Kaya nga po, tuwing bumabaha, tuwing nagkakaroon po ng ganito, malakas ang buhos ng ulan, lagi natin ipinakikita kasi sinusunod natin yung sinasabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Di ba? Ngayon, nung ipinakikita namin, tapos Nagagalit kayo. Para ma-push natin ang Pangulong Bongbong na ituloy-tuloy po itong bagay na ito, Nelson. Di ba? Ngayon, kung sino ang tatamaan, sabi ni Senator Lacson, sundan natin ang Ebidensya. ang itinuturo ng ebidensya. Problema, nung may itinuturo yung ebidensya, Biglang? sabi niya, teka muna, hindi dyan. Banda dun, sa kaliwa. Huwag dito. Ganun na nangyari, di ba? Kaya nga dapat ma-manage yung flood. Kasi yung flood parang ibang tinutumbok eh. Ano ha? Yun po ang Talaga naman, kaya kung kami naman po ay naniningil sa usaping ito at yung iba pa po nating mga kababayan, yung ating mga netizens, ano ha? Sila mismo nagpo-post eh. Totoo. Diba? Sila mismo ang humihingi po ng katarungan sa bagay na ito eh. Yes. Yun po ang yun po ang sentimiento kasi yun po ang tinatak ninyo sa isip ng ating mga kababayan. Di ba? Hindi naman tayo maghahanap dyan ng makita natin asa ba yung flood control? Ito po, maayos ang flood control. Bumabaha pa rin ho sa amin pero andito, nakikita natin. Ayan, Ang problema, bumabaha, asan yung flood control? Wala maituro di ba? Example dyan, yung sa Marikina, di ba? May Yan. nagtuturo silang structure na totoo. maayos Oo. So kahit na mga bumabaha doon, hindi masyadong naghahanap yung mga tao. Totoo. At saka naramdaman nila, wala talagang masyadong baha. At saka, aminin natin ang Metro Manila below sea level tayo di ba?
talagang kapag high tide, minsan nga kahit walang ulan, talagang may mga Babaha lugar na talaga. binabaha talaga tayo. Pero kung wala kang maituro, nasan yung mga ginawa ninyong flood control? Na pinondohan niyo Wala. ng Wala tayong bilyon. makita. Oo. Dun ho talaga. Hindi ba? Tapos ang nakikita nila, may mga pera-perang diniliver. Oo. Tapos yung mga nag-deliver, tinuturo na kung kanino napunta. Oo. Bigla niyong aawatin, di ba? Ayun. Magkakaroon nga ho ng hindi magandang impresyon sa inyo. Naku po! Talagang loob ng mga taga-Kalumpit, Bulacan, mga Oo. taga-Hagonoy, mga taga-Malolos. At buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Grabe naman itong mga... Dahil po sila ngayon sa government. Ngayon nag-a-appeal sila. Bakit natin pinag-uusapan dito? Di hamak na mas malaki yung required proof and amount of evidence na required para ma-impeach mo si VP Sara Duterte. Doon nga hindi pa naging final. Doon nga hindi pumapasa. Bakit nyo ipinipilit dito? Kaya hindi ko rin masisi si Prosecutor Lorna Capunan kung nagre-resort na lang siya sa innuendos kasi nahihirapan siyang mag-prove eh. Every time makabanggit siya ng tao, innuendo, may connection parati. Wala ka namang proof na connection. Kapag sinabi mong address, innuendo parati na yung address na yun yung place kung saan dinistribute. Malay mo, address lang yun ng tao, hindi po ba? So, kailangan nyo, Madam, prosecutors, kailangan nyo po talagang magbigay ng ebidensya. Wala na po tayo doon sa pagpapublicity natin doon sa House of Representatives. Hindi po pwedeng ulitin nyo lang yung ginawa nyo doon and then ngayon mag-innuendo na lang kayo ng innuendo kung ano-anong Superman ang kino-comment ninyo. At katatapos lang po ng Day 14 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung saan presenta nila ang kanilang isa sa mga auditor, Sailin Del Campo. At sa kanilang witness, makakasama muli natin si Attorney Harold Ricino. Opo, kasama ko si Jay dito. Attorney, ano bang mahalaga doon sa... Ngayon, yung connection kay VP Sara Duterte. Isang question lang po ang tinanong ni Prosecutor Lorna Capunan kanina na idinadawit, na gusto niyang with the purpose na idawit si VP Sara Duterte. Ang tanong po ay, may pagkakasala po ba dito si VP Sara Duterte? Ang sabi ng witness, oo. Ano po ang iyong basehan? Dahil po nag-approve siya ng mga plano at ng mga dokumento ng mga report na isinapit sa kanya. Pero yun po ba ang sinasabi ng batas? Misrepresentation po ang sinabi ng witness na porket ikaw ay nag-approve ng mga plano at pumirma ng mga general reports ay sangkot ka na. Ikaw na ang liable. Hindi po. Ang sabi po ng Section 103 ng PD 1445, ang person responsible ng directly na may hawak, directly responsible, directly accountable doon sa salapi at nakalagay din po sa parehong batas at nakalagay na rin sa circular ng COA na ang accountable officer ay yung tao na naghahawak ng pera or permitted na humawak ng pera. Yun po ang malinaw na sinasabi ng batas. At wala ring definition yung PD 1445 or any law for that matter. At kung titingnan natin, meron na pong nakatalaga na special disbursing officer. Hindi mo po pwedeng sabihin na sabay na accountable officer, yung special disbursing officer at saka yung head of agency. Kasi po nakalagay doon sa circular ng COA, head of agency or special disbursing officer. Kung meron na pong special disbursing officer, hindi na po pwedeng yung head of agency pa yun. Yun po yung special disbursing officer. Yung interpretation po na ito ay mas consistent po sa Section 104 ng PD 1445. Dahil po ang liability lang ng head of agency kapag merong ibang tao na accountable officer ay to exercise diligence of a good father of a family. So in other words, dapat magpakita ng ebidensya itong COA auditor na hindi nag-exercise ng required diligence si VP Sara Duterte. Sa ganong area, hindi siya nag-testify, hindi niya ipinakita na nag-fail si VP Sara Duterte na mag-exercise ng due diligence. Sana nag-layout siya ng standard, anong mga checks ang dapat niyang gawin at ano yung mga nakaligtaan na checks na hindi niya ginawa which gave way doon sa pagkakawala ng pera kung totoo mang nangyari yung bagay na yun. And paulit-ulit siyang bumabalik doon sa provision 8.3 ng circular na sinasabi na accountable officer daw si VP Sara Duterte, therefore may pre-patchy evidence na ninakaw niya yung pera. Madam, number one, hindi siya yung accountable officer, and secondly, yung prima facie na sinasabi mo is less than the more than substantial evidence required diyan sa impeachment trial. So kapag hindi ka nag-present ng other evidence pa, ay hindi mo talaga maidadawit si VP Sara Duterte. Dito tayo, Attorney Harold. So yan, ibig sabihin lang yan mga kabayan, talagang wala pong ebidensya. So wala pa talagang napatunayan si Attorney Capunan, mga karbyo natin, dito po sa mga hearing na ito eh. Diba yung pong lumalabas eh, mga kabayan, na wala pa talaga silang solid evidence
man lang na maipakita, no? Na makukonvict talaga nila si VP Sara. Sa Minsan nga yung mga witness nila, no, parang pumapabor pa yung mga pahayag, yung mga statement, dito po kay VP Sara, pumapabor pa sa depensa. Tulad din po ng mga NBI na yun, mga kababayan, di ba? Parang mas naliwanagan pa yung taong bayan, mas lalo na dito sa confidential fund. Diba? Mas naliwanagan pa ang taong bayan dahil abunado pa nga si VP Sara eh. No? Tapos sasabihin nilang nakinabang si VP Sara. Kaya abunado pa nga eh. Advance pa nga. Diba? Ina-advance. Nag-aano muna sila, inaabunuhan muna nila tapos reimbursement na lang mga kabayan. So, talagang sa akin lang mga kabayan, wala pa talagang napatunayan itong si Attorney Kapunan, mga kabayan. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.